Bad news to mga NBA fans, no? Lalo na po sa mga supporter po ni Wembanyama at saka ng San Antonio Spurs. Ang future po ng liga is out of the season. Pero gaano nga ba kaseryoso itong nangyari dito kay Wembanyama? At makakabalik ba siya ng 100%? Nag-research ako dito and I will tell you na medyo nakakakaba talaga ang nangyari nito kay Wembanyama. Pag-usapan po natin. Welcome back to Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Presented by Arena Plus. Kahit kailanman hindi maganda yung mga balita ng ganito, lalo na pag mga superstar or rising star na kagaya po ni Wembanyama. Si Wembanyama po ay na-diagnose po siya ng tinatawag po nating DVT or ang tawag dyan ay deep vein thrombosis. Sa kanya pong kanang balikat. Para po sa mga hindi familiar ng DVT, ito po ay blood clot sa deep veins, no? Na delikado ito dahil posible po itong mag-travel or kumalat po ang clot sa baga o sa puso po, no? Ito po ay life-threatening at kung hindi po maagapan ay posible po talagang maging problema ito. Dahil dito, kaya kailanganin niya pong uminom po ng blood thinners, no? At dito rin, ibig sabihin nito, bawal po siya ng contact sports kagaya po ng basketball. Very unfortunate, no? Excited pa naman tayo at batang-bata pa ito, no? For your information din, at ito po ay usapan na rin sa social media, hindi lang po si Wembanyama ang unang NBA player na nakaranas po ng blood clot problems. At ito po yung mga ilan na notable pangalan. At ito na nga, kinukumpara na nga po siya kay kay Chris Bosh. Si Chris Bosh po ng Miami Heat legend ay na-diagnose din ng ganito at siya po ay napwersa po na mag-retire ng maaga dahil dyan sa blood clot issue na yan. Dahil naging recurring po eh. Pero hindi lang naman si Chris Bosh, no? Meron po tayong mga positive news. Brandon Ingram nagkaroon din ng similar issue pero nakabalik. At still performing well. Meron medyo lang konting issue pero hindi naman tungkol dun sa blood clot, no? Si Asar Thompson, na-diagnose din ito kamakailan pero naglalaro ulit, no? Ang chances po according po sa aking research, realistically po ito 70 to 80% chance na makabalik po siya, lalo na kung early detection naman at proper treatment po ang gagawin o ginagawa. Bata pa naman siya at world class naman ang medical team ng Spurs. Ang risk lang ay kung maging recurring po ito katulad po ng kay Chris Bosh, yun ang magiging problema. Ang napakalaking epekto nito para po sa Spurs at sa NBA, no? Kasi itong si Wembanyama, hindi lang siya young prospect, no? He is one of the most hype, if not the most hype prospects in recent years since LeBron James. Para sa Spurs, malamang rebuilding nila, andyan dyan na nga, kinuha nila sina Fox, sina Chris Paul, tapos ito, no, yung playoffs hopes nila, malamang wala na. At ang NBA nagkakaroon po ng issue regarding viewership, and si Wembanyama sana ang isa sa magdadala po ng viewership, ay mawawala na ang tulong na kay Wembanyama sana. At si Wembanyama on track to get an awards, no? Pero mawawalan po siya ng chance, lalo na po sa Defensive Player of the Year, dahil makukulangan siya ng games required. I think that is 65 games. My final takeaway, nakakalungkot ito pero hindi pa naman katapusan para kay Wembanyama. So he needs to go through treatment, medyo mahabang treatment at kung walang komplikasyon, malaki ang chance po na makabalik talaga siya. At hopefully he can be stronger than ever, no? Pero pag naging recurring ito, medyo talagang parang mapipilitan po siyang mag-retire ng maaga, and we will all wonder what if, no? Sayang ang opportunity. We feel bad for Wembanyama. At kayo, ano sa tingin nyo? Anong pakiramdam nyo dito? Makabalik pa kaya si Wembanyama? And sino yung mga San Antonio Spurs? It's bad news. Let me know what you feel on the comment section.